على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, umpisahan natin ang munting gabing ito sa pamamagitan ng pagpuri at pasasalamat sa dakilang Panginoon natin na walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sa Kanya lamang tayo humihingi ng tulong dito sa mundo magpahanggang sa kabilang buhay. At walang Diyos na karapat dapat na sambahin maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang propeta at sugo na napiling ipadala upang ipabatid sa kanyang nasyon ang mensahe ng Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa gabing ito, ating tatalakayin ang komunidad ng Islam at kung ano nga ba ang mga katangian ng komunidad ng mga Muslim. Mga alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, atin munang bibigyang kahulugan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng komunidad. Ang komunidad, mga kapatid, ito ang pangkat ng mga individual at mga grupo na namumuhay sa isang lugar o lupain at mayroong koneksyon o ugnayan na nakabuklod sa lupaing ito na naaayon sa komunidad, kultura at relihiyon na nasa ilalim ng pamamahala at kaayusan ng isang batas. For us to have peace, dear brothers and sisters, for us to have peace and order in a community and to avoid chaos, law shall exist. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, upang mapanatili ang kaayusan ng isang komunidad, ay nararapat lamang na tayo ay magkaroon ng batas. Dahil kung walang batas sa isang komunidad, ay maaaring magkagulo mo dito. Maaaring mamuno dito ang kaguluhan at mawawala sa atin ang kapayapaan. Ngayon mga kapatid, ano naman ang Islamikong komunidad? Ang Islamikong komunidad o ang komunidad ng mga Muslim, ito ang komunidad na kung saan isinasakatuparan ang mga patakaran, batas at mga ritual ng Islam. At ang ibig sabihin naman ng ummah o nasyon sa Islam at ang pangangailangan ng pagkakapatiran sa pananampalatayang Islam. Sa komunidad, mga kapatid, mula sa kahusayan o kainaman ng komunidad ng Muslim sa iba, mula sa mga komunidad, ay ang Islamikong komunidad ay iniugnay nito ang lahat ng mga individual sa pamamagitan ng panrelihiyon na koneksyon, alang-alang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang koneksyon ng isang nasyon sa Islamikong komunidad ay may ugnayan sa isa't isa alang-alang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumbaga nandyan ang pakikipagkaisa at pakikipagtulungan sa isa't isa. Kagaya ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yashuddu ba'duhu ba'dah. Ang isang mu'min, sa malapit nitong pagpapakahulugan, ang isang mu'min o isang nananampalatayang sa pananampalatayang Islam ay nagtutulungan, nagdadamayan sa isa't isa na parang isang building o isang tore. Al-mu'minu kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Ang mu'min ay katulad ng isang building. Ang mga nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay katulad ng isang building. Kumbaga pinapatibay nito ang bawat isa. Kung wala ang isa, hindi mabubuo ang isang gusali. Kung kaya't kailangan ng Muslim ang isa't isa magtulungan alang-alang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang Islamikong komunidad ay dinadakila ang kapakanan ng koneksyon na ito
ng higit sa ibang komunidad mula sa pagdudugtong ng mga lahi, angkan o pagkamamamayan kasama ang pangangalaga sa lahat ng koneksyon na nabanggit at pagtayo sa mga karapatan nito. Kung kaya't mahalaga ang mga membro ng komunidad. Kung wala ang membro ng komunidad, kung wala ang koneksyon na ito, sa tingin nyo ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mabubuo pa ang isang komunidad? Hindi. Nararapat lamang sa mga membro ng komunidad na magkaisa upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan dito. Regardless regardless of the nationality, the family, or the citizenship na kinabibilangan ng isang membro. Kailangan pa rin natin tanggapin ang isa't isa at huwag mag-away-away. Huwag tayong magkawatak-watak. Kung kaya't narito tayo sa Islamic community, dapat mapaigting ang unity o pagkakaisa sa ating lahat. At binubuo ng mga Islamikong komunidad sa magkaibang bahagi ng daigdig o mga lupain ang isang malaking hanay o pangkat na sumasampalataya sa Islam na siyang tinatawag na umma. So ang bumubuo, ang kumakatawan sa Islamikong komunidad sa iba't ibang parte ng daigdig ay ang tinatawag na umma. Ano nga ba ang ibig sabihin ng umma? Ito ang pamayanan o ang nasyon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang sa propeta sallallahu alaihi wasallam, kumbaga yung mga prophets before the prophet sallallahu alaihi wasallam ay meron din silang umma. At ang umma na ito ang very key element. Itong pinakamahalagang elemento sa isang komunidad. Dahil kung wala ang umma, hindi mag-e-exist ang community. Na kung saan ang umma ay ginagawa ng reliyon Islam ang mga individual ng mga komunidad na ito bilang magkakapatid. So ang koneksyon ng bawat isang umma sa isang community ay bilang magkakapatid na nagmamahalan para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kahit magkaiba man ang kanilang lupaing sinilangan, mga lahi o mga angkan na kanilang kinabibilangan o pinanggalingan. Tulad ng isang katawan na kung saan ay pinagsama-sama ng mga parte o bahagi nito at lumilitaw tulad ng isang katawan na naapektuhan ng bawat membro nito kapag tinamaan ng sakit ang ibang parte nito. So ang Muslim ay parang isang katawan. Kapag ang mga kamusliman ay parang isang katawan. Kapag may sumakit na isang parte nito tulad na lamang ng pagkasakit sa ulo, hindi ba't kung tayo ay nakakaranas ng sakit sa ulo ay parang nanghihina na ang buong katawan natin? Ganito din ang mga kamusliman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung meron sa atin ay nanghihina, dapat din tayong makaramdam ng panghihina. At paano ito masosolusyonan? Sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Nararapat lamang natin damayan ang isa't isa sa oras ng problema at kagipitan. Hindi lamang tayo na hindi lamang tayo magkapatid, kumbaga kung meron sa atin nag, nag may pinagdadaanan na problema ay bigla na lamang niyang iiwan sa ere. Hindi po ganon ang isang tunay na Muslim. Ang isang tunay na Muslim ay kanyang tinutulungan ang kanyang kapwa, kapatid na Muslim. Anong sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na aklat? Innamal mu'minuna ikhwa. Sa malapit nitong pagpapakahulugan, ang mga nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang nananampalataya sa pananampalatayang Islam ay magkakapatid. Lahat tayo ay magkakapatid alang-alang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ka man kaanak, hindi ka man kadugo, ngunit tayo ay nasa loob ng pananampalatayang Islam. And as much as nasa loob tayo ng pananampalatayang Islam, lahat tayo ay magkapatid. Magkapatid sa ngalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At isinugurado, kinumpirma at pinatunayan ng Quran at Sunnah
ang pangangailangan ng pagkakaugnay at pagpapatibay ng relasyon ng mga kamusliman at kanilang pagkakaisa. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa malapit nitong sa kanyang banal na Quran, wa kadhalika ja'alnakum ummataw wasata. Sa malapit nitong pagpapakahulugan, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya't aming ginawa kayo na isang makatarungan at pinakamainam na umma o pinakamainam na pamayanan o bilang isang lipunang makatamtaman. At sinabi rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kagaya ng nabanggit kanina, innamal mu'minuna ikhwa. Katotohanan, ang mga sumasampalataya ay wala ng iba maliban na isang pagkakapatiran. At sinabi naman ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. Sa malapit nitong pagpapakahulugan, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, makikita mo ang mga nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanilang pagkahabag, pagmamahalan at pakikiramay sa isa't isa ay sintulad ng isang katawan. Kapag nagkasakit ang isang parte nito, ay makakaapekto ito sa buong parte ng kanyang katawan nang dahil sa pagpupuyat at lagnat. Kagaya ng nabanggit kanina, kapag nagkasakit ang isang parte ng katawan, madadamay ang ibang parte nito. Ganon din ang Muslim. Kapag nagka-problema ang isang Muslim, ay dapat ding maranasan at maramdaman niya din ang bigat ng pakiramdam ng kanyang kapatid sa Islam na may pinagdadaan ng paghihirap o problema sa kanyang buhay. Yon po ang komunidad sa Islam. Ngayon naman, ating tatalakayin, tayo ay dadako sa mga katangian ng Islamikong komunidad. Ano nga ba ang mga characteristics ng isang Islamic community? Una, ang balanse. Mayroon pong balanse sa Islamic community. Kabilang sa mga pundasyon na itinaguyod ng batas ng Islam ay ang pagkamit ng balanse sa pagitan ng dunya at akhirah. Nararapat sa isang Muslim na kanyang i-balance ang kanyang pamumuhay dito sa dunya, dito sa mundong ito, at kailangan niya din i-balance ang kanyang mga gawain para sa kabilang buhay, para sa akhirah. At ang patunay dito ay ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na aklat, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Sa malapit nitong pagpapakahulugan, tatapat inyong paghanapin sa pamamagitan ng gayong kayamanan na ipinagkaloob sa inyo ni Allah ang tahanan ng kabilang buhay. At gayon din naman ay huwag niyong kaligtaan, huwag niyong kakalimutan ang inyong bahagi o parte ng pinahihintulutang kasiyahan dito sa mundong ito. So kung tayo ay may gagawin mga kabutihan para sa ating kabilang buhay, para sa yaumul akhirah, ay wag din nating kakalimutan ang ating kasiyahan o ang ating buhay dito sa mundong ito. Dahil hindi lamang tayo nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang siya ay ating sambahin ng buong magdamag. Ngunit tayo ay inutusan din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na maghanap ng kabuhayan. Maghanap ng kabuhayan, hanap buhay dito sa mundong ito upang masustentuhan, masuportahan ang ating pamumuhay. Dahil kung wala tayong paghahanap buhay, paano pa tayo makakasurvive? Paano pa tayo makakasurvive dito sa mundong ito? And kung hindi tayo makakasurvive, paano naman natin ipe-perform pa yung pag-worship sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kung wala tayong lakas? So kailangan ng bawat isa ang lakas upang may kakayanan itaguyod ang relihiyong Islam. Kumbaga dapat balance ng lahat. Hindi sosobra ang
pagtatrabaho o paghahanap buhay sa mundong ito at hindi rin sosobra ang paggagawa ng mga ibadat para sa yaumul akhirah. Kung bakit nasa katamtaman lamang dapat tayo. At sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakakonekta sa aya kanina na nabanggit, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah ila akhiriha. Sa malapit din nitong pagpapakahulugan, hangarin mo sa anumang ibinigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tahanan sa kabilang buhay at huwag mong kalimutan ang bahagi mo sa mundo. So, huwag mo kakalimutan ang bahagi mo dito sa mundo kapag ikaw ay nag-iibada para sa yaumul akhirah. Dapat balanse lang tayo parati. At ang isa ay pagpuhunan ang dunya o ang mundong ito at huwag kalilimutan ng akhirah. At pagsumikapan ng akhirah nang hindi pinapabayaan ng kanyang pamumuhay o paninilbihan sa mundong ito. Tulad ng pagpapatunay sa komunidad na ito ang balanse sa pagitan ng mga hinihingi ng kaluluwa at mga hinihingi ng katawan. So ano nga ba yung hinihingi ng ating kaluluwa? Ito na ang pag-ibada, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ano naman ang hinihingi ng ating katawan? Ang pamumuhay dito sa mundong ito. So ano pa yung purpose ng pagkakaloob mo ng mga hinihingi ng kaluluwa kapag hindi mo na nasusuportahan ang iyong katawan? So kailangan pa rin natin ng energy, kailangan natin maghanap buhay upang masuportahan ang ating mga sarili. At hindi tama na gawin ng isang tao na ang lahat ng kanyang gawain or priorities ay para lamang sa kanyang katawan at mga ninanais. O di kaya ang pagbabawal sa kanyang sarili mula sa pagkakaroon ng kasiyahan, mula sa mga pinapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa mga magagandang bagay dito sa mundong ito at tumaliwas sa social life o buhay panlipunan. At ito ang pinatunayan na posisyon or perspective ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa tatlong lalaki na sumobra sa kanilang pagsasagawa ng mga ibada o mga gawaing pagsamba. Na kung saan sinabi ng isa sa tatlong lalaki na iyon, sinabi niya, ako ay mag-aayuno at hindi ako magbe-break ng fast or hindi ako mag-iftar. At sinabi naman ng pangalawa sa kanila, ako ay magsasamba sa gabi o magkikiyamul layl at hindi ako matutulog. At sinabi ng pangatlo sa kanila, ako ay hindi mag-aasawa ng mga babae. At sinalungat naman ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila at sinabing, amma ana fa usalli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sa malapit nitong pagpapakahulugan at ako naman ay nagsasala at natutulog, nag-aayuno at nag-iftar o nagbe-break ng fast at nag-aasawa ng mga kababaihan at kung sino man na kanyang kasuklaman o labag sa kanyang kalooban ng aking sunna ay hindi kabilang sa aking ummah o hindi kabilang sa aking nasyon. So ang hadith na ito ay nangangahulugan, dapat pa rin sa isang Muslim na kapag siya ay nag-ayuno, ay mag-iftar, mag-break ng fast. At kapag ang isang Muslim naman ay mag-qiyamul layl o mag-pray sa gabi, magsamba sa gabi, ay nararapat pa rin siyang matulog. At kung isang Muslim naman ay dapat hindi niya ipagbawal ang kanyang sarili mula sa karapatan ng pagkakaroon ng asawa. Lahat tayo ay dapat mag-asawa. Dahil kung matitigil ang pag-aasawa, ay matitigil ang pagbubuo o pagpapakalat ng mga offspring o mga bagong henerasyon. Kung matitigil ang pag-usbong ng bagong henerasyon, walang komunidad, walang panibagong komunidad na mabubuo. So dapat balanse pa rin tayong lahat. At ang hadith na ito ay nangangahulugan din na dapat natin sundin
ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Nararapat nating sundin ang kanyang sunnah, ang kanyang mga katuruan na nakabase sa kung anuman ang ipinabatid ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. At ngayon naman, dadako tayo sa pangalawang bahagi o sa pangalawang katangian ng isang komunidad na Islamiko o komunidad ng mga Muslim. Pangalawa, ito ang tinatawag na al-waqi'iyya. Ang waqi'iyya, mga kapatid, ito ang realidad. Kapag sinabi nating realidad, nararapat sa lahat ng kamusliman na dapat nilang tanggapin kung ano ang reality. Kung ano ang reality na kanilang ginagalawan dito sa mundong ito. Ano ba yung sinasabi nating reality? Kailangan natin tanggapin na ang lahat ay may opposite. Nag-e-exist ang lahat ng opposite. Kung merong mabuti, merong masama. Okay? Kung merong mabuti, merong masama. Kung merong paggawa ng kabutihan, ay merong paggawa ng kasalanan. Kung meron ang positivity, ay dapat din merong negativity. At kung merong mga Muslim, merong mga Kristiyano. Ngayon, bilang isang Muslim, kung kasusuklaman mo ang pag-e-exist ng mga Kristiyano, sinabi mo, dapat lahat na lang tayo mga Muslim. Kung sinabi mo ganyan, kapatid, ano pa ba ang silbi ng da'wah? Ano pa ang silbi ng mensahe ng Islam? Hindi ba ang key o ang pinakamahalagang elemento sa Islam ay ang pagpapalaganap nito at pagkakaroon ng da'wah? Kung sa tingin nyo lahat ng tao dito sa mundong ito ay ginawa ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga Muslim, sa tingin nyo ba meron pang da'wah? Sa tingin nyo ba meron pang mga sugo na ipapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa tingin nyo ba meron pang mga banal na aklat na ibababa ang Allah subhanahu wa ta'ala kung wala ang realidad dito sa mundong ito? So dapat natin itong tanggapin at huwag kamuhian. Huwag man natin kamuhian, dapat natin itong tanggapin. At ang nararapat dapat nating gawin bilang mga Muslim ay ipalaganap ang da'wah. Ipalaganap ang da'wah sa ating mga kapwa-tao na hindi pa pumasok sa Islam. So kumbaga, sinasabi nila sa English, accept the reality. At huwag itong, kumbaga, hindi ito dapat magsilbing license sa atin o hindi magsilbing rason sa atin upang makapanakit ng iba. At dapat hindi din natin husgahan ang isang tao base sa kasalanan na kanyang nagawa. Dahil hindi natin alam na ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mas malaki pa pala kaysa sa ginagawa ng pag-ibada ng isang Muslim na mapanghusga. At ngayon, dito naman tayo sa pangatlo. Ang pangatlo, mga kapatid, ay ang akhlaqiyya. Ano naman ang akhlaqiyya? Ito ang kabutihang asal na dapat taglayin ng isang nasyon o ummah o mga mamamayan sa isang Islamikong komunidad. Dapat hindi matanggal sa kanila ang akhlaqiyya o ang pagkakaroon ng magandang asal, magandang pag-uugali. Dahil ang akhlaq, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay isang malaking bagay sa isang komunidad na Muslim. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay katunayan na ginawa nito bilang isa sa mga hangarin ng kanyang pagdada'wa. Isa sa mga layunin ng mensahe na kanyang nais ipabatid sa kanyang nasyon. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutimma salihal akhlaq." Katotohanan na ako ay ipinadala
upang ikumpleto ang mga mabubunting asal, upang ipabatid sa aking mga nasyon, sa aking mga sa aking mga pamayanan ang mabubuting asal o mabuting pag-uugali. At dahil doon, ang Islamikong komunidad ay kanyang itinaas ang pagkakaroon ng magandang asal, pagkakaroon ng magandang ugali sa isang Islamikong komunidad. At ang Islamikong komunidad ay inaanyayahan ang lahat ng mga nakapaloob dito, ang umma na nakapaloob dito sa kalinisan at pagkakaroon ng habag, pagkakaroon ng awa sa isa't isa, at ang pakikipaggera o pakikipaglaban sa mga masasama. So hindi ibig sabihin na ikaw ay mabuti ay hindi mo na maaaring kontrahin ang pagkakaroon ng kasamaan sa isang komunidad. Kung kaya dapat pa rin nating, kung tayo ay nagpo-promote ng kabutihan sa isang komunidad, ay dapat din nating alisin ang pagkakaroon ng kasamaan sa isang komunidad. Tulad na lamang ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati' fa bilisani wa in lam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Sa malapit nitong pagpapakahulugan, sino man sa inyong makakita ng kasamaan ay kanya itong baguhin o itama, ituwid sa pamagitan ng kanyang kamay. At kung hindi naman ito kaya sa pamagitan ng kamay, ay sa pamagitan ng kanyang dila, sa pamagitan ng pagsabi na, kapatid, ang ginagawa mo ay masama. O fabiqalbi, kung hindi naman kaya sa pamamagitan ng dila, sa pamamagitan ng puso. Kailangan magkaroon ng galit o poot sa iyong puso na ang isang bagay na ginagawa ng iyong kapatid sa pananampalatayang Islam ay masama. At yun ang pinakamahina, pinakamababang lebelo ng pagkakaroon ng pananampalataya sa isang Muslim na naguutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan. So dapat din natin ito isama sa values ng isang Islamic community. At dapat lahat ay may limitasyon. Hindi tayo maaaring sumobra. Kagaya nga ng nabanggit kanina, ang umma o nasyon ng Islam ay nasa kalagitnaan lamang, nasa katamtaman lamang. Hindi maaaring bumaba at hindi rin maaaring sumobra. At dapat din isakatuparan ang kaparusahan sa mga nagkasala. So dapat kung merong lumabag, kung merong sumuway sa kautusan o batas ng isang komunidad, dapat merong consequence. Okay? Dapat merong consequence. Dahil sa Islam ay meron tayong justice. Walang pinapalagpas ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat ng nagkakasala ay may kaakibat na kaparusahan. At ang pananakot sa mga katauhan na mahihina ang kanilang pananampalataya. So, yung pananakot dito mga kapatid, ito na yung nasiha. Kailangan natin bigyan ng advice ang isa't isa. Kung meron mang kapatid na nagkasala o gumagawa ng kasamaan, dapat natin itong pagsabihan. Kagaya ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha. Ang relihiyon, specifically ang relihiyong Islam ay nasiha or advice. So dapat nating paalalahanan ang isa't isa na gumawa ng kabutihan at umiwas sa mga gawaing masama. At ang pagdadawa, so hindi ibig sabihin na ikaw ay isang Muslim, accepted ka na sa da'wa. Hindi lang po exclusive ang pagdadawa sa mga non-Muslims. Dapat continuous pa rin yung da'wa. Dahil hindi natin alam, anytime ay magkakasala tayo muli. Wala pong perpekto.
Walang perpektong tao dito sa mundong ito. Kagaya ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Ang lahat ng anak ni Adam ay nagkakamali, nagkakasala o nakakagawa ng kasalanan. At ang lahat ng nakakagawa ng kasalanan, lahat ng nagkakasala, ang mga mabubuti sa kanila ay yung mga silang nagtatawba, nagre-repent sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay tumatanggap ng pagsisisi. Kapag nagsisi ang isang mu'min, kapag nagsisi ang isang Muslim sa kasalanan ng kanyang nagawa, kapag humingi siyang ng kapatawaran sa kanyang nagawang mali o sa kanyang nagawang kasalanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bukas ang kanyang kalooban. Maluwag ang kanyang pagpapatawad para sa aliping humihingi ng tawad sa kanya. At wag natin kailanman i-underestimate yung mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinakamaawain at pinakamahabagin. So, nabanggit na po natin ang tatlong katangian ng isang komunidad na Muslim. Una, ang balanse at tawazun. Second, al-waqi'iyya o ang realidad. Ang pangatlo, al-akhlaqiyya o ang magandang pag-uugali o ang pagkakaroon ng magandang asal. At ngayon, dadako naman tayo sa huling katangian ng Islamic community. Ang ikaapat, ito ang al-hurriyatul mundabita, ang kalayaan na disiplinado. So ano nga ba ang kalayaan na disiplinado? Ang Islamic community ay binibigyan niya ng karapatan ang mga membro na ito na magkaroon ng kalayaan. Kalayaan na binigyan ng malaking kahalagahan o malaking importansya sa Islamic community. Ngunit ang kalayaan na ito ay hindi forever. Kung kaya't walang limitasyon ang kalayaan nito. Kumbaga, ang kalayaan sa Islam ay katamtaman lamang. Katulad ng nabanggit natin kanina, ang ating relihiyon ay nasa kaligitnaan lamang, nasa katamtaman lamang. Hindi maaaring sumobra at hindi naman maaaring kumulang. Walang labis, walang kulang, kumbaga. Dahil ang kalayaan sa Islam ay disiplinado at nasa katamtaman lamang na nakabase sa kung ano ang naiulat o kung ano ang nakasaad sa Quran at Sunnah. Kung ano ang nakasaad doon sa Quran at Sunnah, yun lamang ang kalayaan na meron tayo. So yung freedom natin ay dapat nakabase sa kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa libro ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At sa Islam, mga kapatid, ay walang kalayaan na walang hangganan. Walang kalayaan na walang hangganan. O ang tinatawag nilang al-hurriyatul munfalita. Ang kalayaan na walang hangganan, na kung saan ang kalayaan na ito ay nagiging dahilan upang makapanakit ng karapatan ng iba o makapaminsala sa kapayapaan ng isang komunidad, o di kaya ang kalayaan na walang hanggan ay magiging dahilan upang maging sangkot ang nasyon na iyon sa paggawa ng mga kasalanan o sa paggawa ng kung ano man ang ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat, kumbaga sa Islam, ang ating freedom ay may limitation. May limitation. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mayroon tayong kalayaan. Dapat natin laging isipin na ang ating kalayaan ay dapat nakatali sa Quran at Sunnah. Sa Quran at Sunnah. At hindi nalalabas mula sa dalawang
main source natin bilang mga Muslim. At sa kalayaan sa Islam ay mayroong dalawang bahagi. Ang una ay ang Hurriyatul Aqidah. Ang Hurriyatul Aqidah, mga kapatid, ito ang kalayaan sa aqidah. Dahil sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na aklat, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, la ikraha fid din. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang pamimilit, walang sapilitan sa pananampalataya. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kanyang ibinukas sa mga alipin ang pamimili ng akida o relihiyon na nais itong tahakin. Ngunit, wag nating kakalimutan, wag nating kakaligtaan na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang relihiyon na kanyang pinapaboran ay walang iba kundi ang relihiyong Islam. Dahil ang relihiyong Islam, ito lamang ang makatotohanang relihiyon sa lahat ng relihiyon. Kahit na nabanggit pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang sapilitan sa relihiyon, ay hindi nangangahulugan na kahit pa pumili ang mga alipin ng kanilang sariling akida o mga ibang relihiyon, hindi yun nangangahulugan na ang relihiyon na kanilang tinahak ay tama. Dahil nag-iisa lamang ang totoong relihiyon at ito ang relihiyong Islam. Ngunit sa pananampalatayang Islam, kagaya na nabanggit, ay walang sapilitan. Hindi pinipilit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng tao na pumasok sa Islam. Dahil ang gabay at patnubay ay manggagaling lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang sino man ang makapagpabago sa puso ng nino man, kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Ngayon naman, pupunta naman tayo sa pangalawang bahagi ng kalayaan at ito naman ang pampolitiko na kalayaan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na aklat, "Washawirhum fil amr." Washawirhum fil amr. Sa malapit nitong pagpapakahulugan, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at kung kayo ay nakagawa na ng pasya, ibigay ninyo ang inyong pagtitiwala kay Allah. At sangguniin sila tungkol sa pangyayari. So dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dapat ang isang pinuno ay magbigay ng kalayaan sa kanyang mga nasasakupan na magpahayag ng kanilang sariling opinyon o suggestion. Dahil mag-improve lamang ang isang community kung makikinig ang pinuno sa mga suggestions ng kanyang nasasakupan at kung ito naman ay maganda, kanya itong i-apply para sa ikabubuti ng kanyang komunidad. So open po yung opinion sa Islam. Kumbaga, democratic tayo. Hindi tayo dictatorial. Kumbaga, ang isang pinuno ay nakikinig sa kanyang mga membro. Hindi dapat ang pinuno ang nasusunod palagi. Dahil sinabi mismo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag may sanggunian na naganap, dapat makinig ang pinuno sa kanyang mga nasasakupan. So dapat makinig lang tayo sa isa't isa kapag ito naman ay makakabuti, ito ay sa katuparan sa komunidad. At hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyong pakikinig. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.